Bismillahirrahmanirrahim. So alhamdulillah, muli na naman po tayong magwalhati. Puriin, pasalamatan ang tagapaglikha dahil lahat ng oras, from time to time, galing sa oras, papunta sa oras, nakalipas ngayon at darating pa. Ang salita ng Allah, ito ay istikamat, consistent, hindi ito nagbabago magpakailanman. Yan din ang tinatawag na kaalaman, knowledge. Knowledge is power and power is light. Yan po ang liwanag, yan po ang tinatawag na knowledge is light, knowledge is power. At kapag walang pangungusap o salita na galing sa Allah, ang tao ay hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tao. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya ang mga bagay sa pamamagitan ng salita, yung tinatawag na be as it is. Arabic, kun fayakun. Natapos na lahat. The past, the present, and the future. Yan din ang tinatawag na qadar, nakatakda, destiny. Walang bagay na mauulog ang isang tinatawag natin daon sa lupa kung walang kapahintulutan ng Allah. Ganyan din ang mga universe, galaxy. Lahat yan ay nakatakda na. So ngayon ang ating tatalakayan, ang ating pagkatao. Ano ba ang ibig sabihin ng image of man? At lagi natin naririnig sa mga ulama, scholars of scriptures, we are the image of God. The image of man is the image of God. Hindi natin maintindihan ang tinatawag na Allah, ang tinatawag na Diyos o God, hanggang hindi natin malaman ang ating sarili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, linikha niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang kamay, hindi sa kanyang salita. Pero lahat ng mga pyesa, angin, lupa, langit, tubig ay galing sa salita. Pero tayo ginawa sa pamamagitan ng kanyang kamay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, awak niya ang pag-ikot ng liwanag at dilim. Kaya siyang maawak sa mabuti at masama. Ano man nangyayari sa mundo ay awak niya. At ang tao, ang unang tao ay nilikha, lahat ng pyesa ay pinadala ng Allah dito sa paraiso. From paradise at babalik din sa paradise. Only for the pleasure, only with the pleasure of Allah. Ito yung treasure na tinatawag, kayamanan sa loob ng kayamanan ng paraiso. Ito rin ang sinasabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hawla wala quwwata illa billah. There is no might, there is no power except with Allah. At gayon din, naging tao ang Adam alayhis salam ay sa pamamagitan ng pagbigkas niya nung nasa lupa na siya ay pinaalis sa paraiso sa pagbigkas ng La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngunit nagbuwis siya ng maraming luha. At yun ay hindi tinuro sa kanya ng Allah, subalit nabasa niya rin sa paraiso na nakasulat sa lahat ng mga pintuan at sa mga poste ng hearts ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ang salita. Ang salita ay hindi natin maintindihan ang salita hanggang hindi tayo naging tunay na nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan din ang consistent na tinatawag. Ang salita ay consistent. Mayroon tamang kahulugan, sukat, timbang, kulay. At ang salita ay pagkakaisa. Yan ang tauhid na tinatawag, kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. From time to time, hindi nagbabago. Katulad ng mga halimbawa, yung pag-ibig, love, justice, peace, the first, the last, ang oras. Lahat ng salita ay hindi pagbabago. Kaya dapat nating maintindihan ang universal language. The universal language
kahit saan. Ito ang tinatawag nating love. At hindi maintindihan ng love, pag-ibig sa Allah, hanggang hindi natin inilagay sa ating ugis ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad is Habibullah. Kaya lahat ng sinabi natin nung nakalipas, ang salita niya, ang salita ko, sabi ni Muhammad, ay Sharia, divine word, divine law, batas ng kabanalan, batas na sagrado. At ang kanyang pamamaraan ay mga tinatawag na ways, tarika, at ang kanyang panloob, ito ang reality. The whole concept of love only to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lahat ng scriptures ay sinasabi ito. Isang araw sa kabilang buhay, paraiso, ay equivalent to 1,000 years dito sa mundo. Napakaiksi ang buhay sa mundo. Kung tutuusin, bawat isang oras, equivalent to 41.33 years. Pero ang kalayaan, freedom, ay binigay sa atin. Al-Malik, the sovereign, ang katastaasang tao o lilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. But without the pleasure of Allah, makukuha natin yung injustice, oppression, tribulation. Kaya ngayon nakikita natin maraming ulama na sinasabi yung tinatawag na freedom, yung tinatawag nating demokrasya. Pero ang kaulugan ng demokrasya, from the people, by the people, or by the government of the people, for or to the people with the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Tilikha tayo sa mundo para lamang maging isa tayo. Yan po ang tinatawag nating tauhid, kaisaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Without the pleasure of Allah, always we have a positive thinking. Lahat tayo ay bawat step, bawat isip, bawat pintig ng oras, ito ay dapat ay pag-ibig, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaroon tayo ng napakagandang masaganang pamumuhay. Pero kapag dinefine natin ang ating kalayaan without the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, dadami ang tribulation, catastrophe. Ito po yung nangyayari ngayon. Sa panahon natin, ang nangyayari ngayon, injustice, oppression, nakikita natin sa ating pag-iisip yung mga negative. Lagi nating pinupuna ang kasamaan ng isang tao, ang kamalian ng isang tao. Hindi tayo nag-appreciate, nag-acknowledge sa mga bagay na linikha ng Allah, lalong-lalo ang tao. Ang tao likas sa Kanya, ang maina, marupok, makasalanan. So tignan natin, gamitan natin ang ating kayamanan, oras, at ang ating kakayaan, kaalaman na maglingkod sa kapwa-tao. Yun ang tinatawag na worship. The best highest worship is to servicing humanitarian service to humanity is the highest form of worship. Na ang ating kabayaran ay ang sa kabilang buhay, gastusin natin ang ating kayamanan at ang ating sarili sa paglilingkod sa mga minamahal ng Allah. Yan ang sangkatauhan. Huwag tayong pumili, at lahat tayo magsama-sama na maglingkod sa ating kapwa. Ang kabayaran nito ay sa mundo hanggang sa kabilang bahay. Pero with the pleasure of Allah, not for the pleasure of any group, any partisan. Kaya tayo ngayon ay nasa peligro, nasa maling pagtatrabaho tungkol sa religion o sa batas o anumang bagay dahil ginagawa natin ayon sa tribo-tribo, tinatawag na mga grupo-grupo. Alasin po natin at huwag tayong magpersonalan sa ating kapwa-tao, inshallah.